Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagsishare po ako ng aking mga experience about sa paglulun ko sa PGH, sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas as OFW land-based, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito ang tanong ni Kabayan Isna. Shoutout sa iyo, Kabayan. Tungkol naman to sa visa, sa pag-a-apply sa agency. Ang tanong niya, pag may visa na, malapit na ba aalis? So, isi-share ko sa iyo ang experience ko, Kabayan, sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas. Papunta ako dito sa ibang bansa. Nung first time ako mag-apply, Kabayan, natagalan akong makaalis dahil kumuha pa ako ng passport, nagtisda pa ako, nag-OWA, nagpidos, nag-medical. So lahat ng kailangan, mga requirements na kailangan ng agency, Kabayan, para makaalis ka papunta dito sa ibang bansa, kailangan nating i-comply yun kapag mag-a-apply tayo sa legal na agency. Mahirap kapag first time kang mag-apply sa legal na agency, Kabayan. Dahil ang dami mong requirements na kailangan mong i-comply, kailangan mong ipasa sa agency. Ang minimum na kailangang intayin ng isang aplikante sa pag-a-apply, Kabayan, bago siya makaalis papunta dito sa ibang bansa, 3 months ang kailangan niyang intayin para makaalis siya papunta dito sa ibang bansa. Depende pa yon kung fit to work siya kaagad sa medical. Yun ang naging experience ko, Kabayan. 3 months talaga ang pinaka-minimum na kailangang intayin ng isang aplikante para makaalis siya papunta dito sa ibang bansa. Kapag may visa ka na, Kabayan, hindi ka pa kaagad-agad makaalis. Dahil visa pa lang yung dumating, kailangan mo pang magpidos, kailangan mo pang mag-OWA, TESDA kapag first time ka, kailangan mo kumuha ng passport, kailangan mo mag-medical. Marami ka pang kailangan pagdaanan, Kabayan, at marami ka pang requirements na kailangan mong ipasa sa agency. Kailangan mo pang kumuha ng NBI. Kung ex-abroad ka naman, kailangan mo din kumuha ng info sheet. 3 months talaga, Kabayan, ang kailangan mong intayin para makaalis ka papunta dito sa ibang bansa. Yung iba, tumatagal sila sa agency dahil nagka-problema sila sa kanilang medical. Yun ang mga kadalasan na problema kapag isa kang aplikante. Kapag na-unfit ka sa medical, so kailangan mong magpagaling, kailangan mong uminom ng gamot. Kung ano man yung advice ng doktor, kung halimbawa na-unfit ka sa medical at sinabi ng doktor na kailangan mong uminom ng gamot sa loob ng 3 weeks, so kailangan mong gawin yun, Kabayan. Tapos, babalik ka na naman ulit sa medical at magpa-medical ka ulit. Kung halimbawa, nagka-problema ka sa x-ray mo, so kailangan magpa-x-ray ka ulit after mong makainom ng gamot. For example lang to, Kabayan. Kasi sasabihin naman ng doktor kung ano yung naging problema mo sa medical. So, napaka-importante na ma-fit to work ka kaagad sa medical, Kabayan, para mas mapabilis yung pagproseso ng mga papilis mo kapag na-fit to work ka sa medical. So, kapag may visa ka na, Kabayan, hindi ka pa kaagad-agad makakaalis niyan. Kailangan mo pang magpidos. May mga agency na pinapahuli nila yung PIDOS. May mga agency naman na inuuna nila yung PIDOS. Depende yun, Kabayan. Pero kapag na-fit to work ka kaagad sa medical at naipasa mo lahat ng mga requirements mo sa mas mabilis na panahon or sa maiksi na panahon, so mas mabilis yung chance mo na makaalis ka kaagad. So, patience lang talaga, Kabayan. Sa pag-apply sa mga legal na agency, habaan lang talaga natin yung pasensya natin. So, kinakapos pa tayo, madami tayong kailangan pagdaanan, Kabayan, kapag nag-stay tayo sa accommodation. So, lahat yan, Kabayan, lahat ng hirap, pagod, sakripisyo natin sa pag-a-apply sa mga legal na agency sa Pilipinas
para makapunta tayo dito sa ibang bansa. Lahat yan kabayan na pagdaanan ko na. So, madami na akong na-applyan na agency, madami na akong na-experience kabayan, lahat ng hirap, pagod, kinakapos ka pa sa pera mo, sa allowance mo, so naliligaw ka pa, lahat yun kabayan. Lahat ng pagod at hirap, naranasan ko na nung nag-stay ako sa accommodation at nag-apply ako papunta dito sa ibang bansa. So yun lang ang sagot ko sa tanong mo kabayan. Sana nakatulong ako, nakakuha ka ng idea at nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Na-explain ko ng maayos, may nakuha kang idea, may natutunan ka at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako sa tanong ni Kabayan Jenny. Shout out sa iyo kabayan. About naman to sa OWA, sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA. So ito yung tanong niya. Almost 3 months. Bakit sa akin po? 3 months na nung 6 na di pa rin nakukuha. Pero nag-follow up naman ako palagi. So ito yung tanong ni Kabayan Jenny. So sa experience ko kabayan, almost 3 months talaga nakuha ko yung aking financial assistance sa OWA. Nung nagpasa ako ng mga requirements, lahat na comply ko. So sa natandaan ko kabayan, almost 3 months bago nag-text yung staff ng OWA sa akin na kailangan ko nang mag-report sa OWA Calamba sa date na nilagay niya doon sa text niya at kailangan kong mag-report para makuha ko na yung cheque na tulong pinansyal na binibigay ng OWA kapag ikaw ay naging distress OFW. Sa akin kabayan, almost 3 months bago ko nakuha ang aking OWA Financial Assistance. Depende kasi yun kabayan. Sa dami kasi ng mga OFW na humihingi ng tulong pinansyal sa OWA, hindi agad-agad mai-process ang mga papeles natin or yung mga requirements na ipinasa natin sa OWA. I-check pa kasi nila yun kabayan. So madami pang staff ng OWA ang mag-check nun kung lahat ba ng mga requirements na ipinasa mo ay totoo ba at yung correct ba siya. So i-check pa nila yun kabayan. Hindi basta-basta makatanggap ng OWA Financial Assistance kabayan ang isang OFW. Marami pang buwan ang kailangan nating intayin bago natin makuha ang OWA Financial Assistance. Sa akin kasi kabayan, sa Laguna kasi ako pumunta dahil sakop ako ng Region 4A. Nung pagpunta ko sa Laguna kabayan, inassist naman ako kaagad ng staff ng OWA. Tinanong ako, in-interview ako doon at pinasa ko lang yung mga basic na mga requirements like passport at marami pa akong pinasa kabayan nung nagbigay na sila sa akin ng list of requirements. So lahat yun kabayan, kinumply ko talaga lahat yun at nag-attend din ako ng Zoom meeting kasi yun ang advice ng staff ng OWA sa akin. Sa akin kabayan, sa experience ko, almost 3 months. Pero siguro kabayan, sa lugar nyo, marami ang mga OFW na nangihingi ng tulong pinansyal sa OWA. Kaya ganun kabayan, kaya matagal kang nakatanggap ng OWA Financial Assistance. Depende yon sa lugar kabayan at depende yon kung naipasa mo kaagad yung mga requirements mo sa OWA. At nakadepende rin yung kabayan kung may budget ang OWA para sa mga OFW na tatanggap ng financial assistance. So may mga pangyayari talaga na ganun kabayan. Habaan mo lang yung pasensya mo dahil makakatanggap ka talaga kabayan ng OWA Financial Assistance kapag naipasa mo lahat ang mga requirements na kailangan nilang makita. So kung isa kang distress OFW, may mga requirements ka at active OWA member ka, may posibilidad na makatanggap ka ng 20,000 pesos. Kagaya sa na-experience ko kabayan. 20,000 pesos ang binigay sa akin, cheque yon sa OWA Calamba. Dahil sakop ako ng Region 4A.
So, pasensya na kabayan, paulit-ulit na ako sa aking mga sinasabi. At yun lang ang sagot ko sa tanong mo kabayan. Sana may natutunan ka, nakakuha ka ng idea, nakatulong ako sa iyo at maraming salamat sa comment mo at sa suporta. So next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Cool. Shout out sa iyo kabayan. Ito ang tanong mo sa akin. Hello po, maayos po ba yung agency na Global Pro? So, tinatanong mo kabayan kung maayos ba yung agency na Global Pro. Sa experience ko kabayan, okay naman ang agency na Global Pro. Pero hindi talaga lahat ng agency, yung mga legal na agency, ay 100% na maayos. So, may mga ano talaga sila, may mga punti silang kaibahan. At ang importante lang naman dun kabayan, yung agency na ina-applyan mo is legal. Nakarehistro sila. Kumbaga legal sila kabayan. So hindi ka dapat matakot na mag-apply sa Global Pro dahil legit sila na agency. Legal sila. May mga dokumento sila na papatunay na isa silang legal na agency. Yun kasi ang importante kabayan. Kailangan kapag gusto mong mag-ibang bansa, magtatrabaho ka dito sa ibang bansa, importante na ang ina-applyan mong agency ay legal. Dahil ang agency ang tutulong sa'yo, for example, may nangyari sa'yo dito sa ibang bansa na hindi maganda, so may tutulong sa'yo yung agency mo. So kailangan i-make sure natin na ang agency na ina-applyan natin ay legal. So kung tinatanong mo dito kabayan kung ang Global Pro ay maayos ba? Yes kabayan, maayos naman ang Global Pro na agency. Pero hindi talaga sila totally perfect kabayan. Kumbaga hindi talaga sila 100% na maayos. Pero legal na agency ang Global Pro. Yan lang ang kunting sagot ko sa iyo kabayan. Ang dagdag mo pa sa tanong mo, balak po kasi ng mother ko. Nagwo-worry lang po ako. Hihihi, sana po masagot. Thank you. So, walang anuman kabayan. Ang Global Pro kabayan, legal na agency yan. Ano lang sila? Kumbaga, may mga sekretary dyan sa loob ng Global Pro. Nakadepende yan sa agent mo, kung sino yung ma-applyan mo na agent. Yung sa akin kasi kabayan, yung agent ko, nagbibigay siya ng financial assistance. Nagbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga aplikante nila kapag okay na lahat. Kapag for flight na yung isang aplikante, nagbibigay sila ng pera sa mga aplikante na paalis na. So malaking tulong na rin yun kabayan, kaya nagustuhan ko na mag-apply sa Global Pro dahil nagbibigay sila ng pera sa mga aplikante kapag paalis ka na. Kapag okay na lahat, kapag na-comply mo na lahat ang mga requirements mo at naipasa mo na, napasa mo na lahat ang PIDOS, medical, OWA, TESDA, kung first timer ka. So naipasa mo na lahat yon at pitwork ka na sa medical, nakapirma ka na ng kontrata, nakapag-PIDOS ka na, at nakapag-briefing ka na, lahat-lahat yun kabayan, na-comply mo na sa kanila. So magbibigay na sila ng financial assistance or tulong pinansyal, pera kabayan na binibigay nila sa aplikante bago mag-flight. So nakatanggap ako sa kanila ng pera at nung paalis na kami, madami kaming nakatanggap. Nung paalis na kami, binigay na sa amin yung pera. Marami kami kabayan. Nakadepende yon sa agent mo kung sino yung agent na mag-handle sa'yo, kung saan ka nag-apply sa loob ng Global Pro na agency. Sa akin kasi, ang agent ko ay nagbibigay sila ng pera. So, nakatanggap ako kabayan. So, tinatanong mo dito kung maayos ang Global Pro. Yes, kabayan, legit ang Global Pro na agency. So, kailangan mo lang mag-stay sa training center ng mahigit 1 week ata yun or 5 days. I know, mahigit 1 week. Sa na-experience ko kasi kabayan, 5 days akong nag-stay sa training center.
dahil kailangan nilang mag-observe, kailangan nilang obserbahan yung aplikante kung okay ba ang pag-uugali. So, kailangan mong mag-stay sa training center. Yun ang mahirap lang doon, kabayan, kasi sa loob ng training center, marami kasi kayo. At siksikan kayo kung matulog kasi napakadami. At yung training center na yun, hindi yun accommodation. TESDA training center yun. Kaya kung may magte-TESDA, may mag-OOA, so kapag nakahiga ka, nagpapahinga ka, or nakaupo ka, kailangan mong umalis, kailangan mong pumunta sa labas, kailangan mong umalis muna kasi may mga aplikante na magte-TESDA. Yun lang ang doon, kabayan. Kumbaga, yun lang yung kailangan mong tiisin kapag nag-stay ka na sa training center. Kailangan mo rin kasing bumili ng pagkain. So, yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana may natutunan kayo at nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat sa inyong mga comment at sa suporta. So, kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa buhay OFW, sa mga experience na sinishare ko sa inyo, pakipress ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong kayo sa mga topic na ine-explain ko or sa mga sagot ko sa ating mga kababayan na nag-comment sa aking previous na video or previous ko na vlog. Mag-comment lang kayo, kabayan, sa comment section at sisikapin ko na masasagot ko siya at ma-share ko rin sa inyo. At paki-share na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pinutin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. At maraming salamat sa inyong suporta sa pag-subscribe sa aking munting tahanan. Thank you for watching and God bless.